magsisimula sa ating online worship service sa Sunday na ito. Ano po? Sige po, tayo po sama-samang yumuko at manalangin. Pasimula ng ating panambahan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hari ka, Panginoon ng mga hari. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nilalang mo, Panginoon, ang langit at ang lupa. Tubig sa dagat. Banal sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay nagkakatipon sa aming mga tahanan upang patuloy na tukdin ang iyong panambahan, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga bagay na to, mga gadget na to na aming ginagamit, Panginoon. Naniniwala kami na kaloob mo ito, Panginoon. Sapagkat kung dumarating ang mga pagkakataon, katulad nito, Panginoon, kami po ay nakakapagpatuloy na sa iyo ay makasamba, na sa iyo ay makapagbigay ng kapurihan, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, dinadakila, at patuloy na pasasalamatan sapagkat nananatili kang tapat, Panginoon. Sa panahon na ito, Panginoon, na aming po mga dinadanas, nananatili kang tapat, Panginoong Diyos. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, bubuksan po namin ang aming pong online worship service sa pamamagitan ng pakikipagniig sa iyo sa panalangin. Sapagkat ikaw ang Diyos na tapat, nais namin, Panginoon, na manatiling tapat sa iyo. May malinis na puso, may malinis na kaisipan, kaluluwa at pagkatao, Panginoon. Dakilang Diyos, sinuruan mo kami, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay magsisi at talikuran ang paggawa ng kasalanan at paniwalaan ang magandang balita. At itong bagay ang ituguro mo sa amin, Panginoon. Kaya po nais namin na kami po, Panginoon, ay sama-samang dumulog sa iyo sa umagang ito na may malinis na kalooban, malinis na puso, Panginoon, sapagkat yun ang nais mo sa amin. Na kami po, Panginoon, inaamin po namin na kami po ay makasalanang tao. Nais namin, Panginoon, na magsisi sa aming mga nagawang kasalanan. Yun ang kalooban mo, Panginoon, sa amin. Kaya po, Panginoon, anuman ang aming nagawang kasalanan sa mga nakalipas na araw, sa isip man ito, sa salita o sa gawa, patawarin mo kami, Panginoon. Yun ang nais mo, Panginoon, ang kalooban mo, ang siyang maghari sa aming buhay. Dakilang Diyos. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu Santo, na patuloy na talikuran ang paggawa ng kasalanan. Tulungan mo kami na paniwalaan namin ang magandang balita, sapagkat yun ang kalooban mo, Panginoon, para sa amin. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang tagapagturo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, pagpalain mo, Panginoon, ang iyo pong kapamilya, ang COG Bacoor, Panginoon, sa pangunguna ng aming senior pastor, Pastor Dante Peña, ang kanyang may bahay, ang kanyang buong pamilya, Panginoong Diyos. At ang pamilya, Panginoon, ng COG Bacoor sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon, na kami po'y dumaranas
ng matinding pagsubok sa aming buhay, Panginoon. Naniniwala kami, hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pong panambahan, Panginoon, sa umagang ito, sa oras na ito, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy mountain bow, the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forests gaze the wonder and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel a gentle breeze, then sings my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, it shall have acclamation and take me home. What joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Hallelujah, Lord. Hallelujah. Aming Diyos at aming Amang nasa langit, tunay na Ikaw ay dakila sa lahat at Ikaw ay nag-iisa sa kapangyarihan. Sa mga oras mong ito, kaming lahat ay lumalapit sa iyo ng buong pagpapakumbaba.
At amin pong idinudulog sa iyong harapan ang amin pong panambahan sa mga oras na ito. Nihiling po namin, pangunahan kami ng banal na Espiritu hanggang sa matapos ang aming gawain. Tulungan mo po kami, Ama, na maunawaan namin ang mga salita mo at naway magbigay ito ng kalakasan at pag-asa para sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa teknolohiyang ito na ipinagkaloob mo sa amin upang sa ganitong pagkakataon magkaroon pa rin kami ng fellowship, magkaroon pa rin kami ng worship service at makapag-aral kami ng iyong banal na salita. Kaya dalangin po namin, O Diyos, na manguna ka sa mga susunod pang mga puto ng aming pong panambahan ngayong umaga. At sa bawat isang dumalo sa panambahang ito, pagpalain mo ang bawat tahanan, pagpalain mo ang bawat pamilya namin. Aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paano magkaroon tayo ng mga rito? So we have 56 in attendance. So, i-mute ko na po kayong lahat. Tayo po ay natako na sa mensahe sa umagang ito. Yan ba yan? Sa ating pong mga nakaraang pag-aaral ay tinalakay natin ang Book of Daniel sa ating pong Sunday morning worship service. And babalikan po natin ngayon yung chapter 9. Tayo ho ay nasa chapter 9 na. At nais ko hong balikan yung verses 1 to 19 kasi ito ho ay bagamat natalakay na natin mga 2-3 weeks ago, pero maganda po kasing balikan natin ito dahil ito ay tungkol sa panalangin ni Daniel, no? At alam natin na si Daniel ho ay nasa Babylon, pihag sila ng Babylon, at sa chapter 9 ay makikita natin na masidhi yung pananalangin ni Daniel. At aalamin natin yung laman ng panalangin kasi sa panahon na ito, nakita ho natin na hindi lang ho mga born again ang mga nananalangin, kundi pati ho yung mga taong sa tingin ko ay dati ay hindi nananalangin ay biglang nanalangin ho no? At maririnig natin ito sa iba't ibang pahayagan, sa radyo, sa social media, sa TV, at halos lahat ng bansa ay ang panawagan ay manalangin. Maging iba't iba man ang relihiyon, maging iba't iba man ang paniniwala, pero sa pagkakataong ito ay para bagang nagkakaisa ang buong sanlibutan na tayo ay manalangin. Ito ay pagpapahayag lamang na sa ganitong mga sitwasyon ay nawala nang magagawa ang tao, ay wala na hong ibang tatawagan kundi ang Diyos na lang talaga. Whether sila po ay believers or not, ay nasa puso ng tao, no, na manalangin. Kaya tatalakayin natin itong aspeto ng panalangin ni Daniel. Siguro para sa iba sa atin ito ay review na lang, pero maganda ho talakayin natin ito. So ang Book of Daniel chapter 9 ay nahahati sa dalawa. Yung verses 1 to 19 ay tungkol ito sa panalangin ni Daniel. At yung pong remaining verses, yung pong verse 20 hanggang 27 ay patungkol naman po ito sa kasagutan ng Diyos sa panalangin ni
ni Daniel. At yung pong verses 20 to 27 ay medyo medyo masalimuot unawain. So for this morning, ang atin lang munang tatalakayin ay verses 1 to 19 and siguro hanggang verse 24 sa closing natin. So kung meron ho kayong hawak na Bible, ay babasahin ko ito sa wikang Tagalog para mas mas ma-feel natin yung pong panalangin na ito ni Daniel. So in Daniel chapter 9, in verse 1, sabi po dito, noon ay unang taon ng paghahari ni Dario sa Babylonia. Siya ay anak ni Xerxes at buhat sa lahing Medo. Akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Dahil dito buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at hiningi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. Ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Nagkasala po kami at nagpakasama. Naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang, at sa buong bayan. Panginoon, lagi po kayong nasa katwiran at kami hanggang ngayon nasa kahihiyan. Gayon din po ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, pati ang mga ipinatapon ninyo sa iba't ibang dako dahil sa kanilang kataksilan. Kami po, O Yahweh, ang aming mga hari, pinuno at magulang, ay nahihiya sapagkat nagkasala kami sa inyo. Panginoon naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik at pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin na inyong mga alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. Ang buong Israel ay nagkasala sa inyo, sumuway sa inyong kautusan at hindi nakinig sa inyong tinig. Dahil dito ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa na nasasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod ninyong si Moises. Tinupad ninyo ang inyong sinabi sa amin at sa aming mga pinuno na kami inyong paparusahan dahil sa aming pagkakasala. Sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas ng Jerusalem. Tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises, naranasan namin ang kapahamakang ito. Gayunman, Yahweh aming Diyos, wala kaming ginawa upang maglubag ang inyong kalooban. Hindi rin namin tinalikuran ang aming kasamaan, ni kinilala ang katotohanan inyong ipinapahayag. Kaya pinarusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway, sapagkat kayo, O Yahweh, na aming Diyos ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. Panginoon naming Diyos, ipinakilala ninyo ang inyong kapangyarihan mula nang ilabas ninyo ang inyong bayan mula sa lupain ng Ehipto hanggang ngayon. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa inyo. Kaya nga, O Panginoon, alang-alang sa inyong mabuting gawa, huwag na po kayong mapuot sa Jerusalem na inyong lunsod, ang inyong banal na bundok. Dahil sa kasamaan namin at ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang inyong bayan ay hinahamak ng mga bansang nakapaligid sa amin.
Dahil dito, o aming Diyos, pakinggan po ninyo ang pakiusap at daing ng inyong alipin. At alang-alang sa inyo, O Diyos, kahabagan po ninyo ang inyong templong nawasak. O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami, masdan ninyo ang masaklap naming kalagayan at ang pagkawasak ng lungsod na nagtataglay ng inyong pangalan. Lumalapit po kami sa inyo, hindi dahil sa kami matuwid, kundi dahil sa kayo'y mahabagin. Dinggin po ninyo kami, O Panginoon. Patawarin po ninyo kami, O Panginoon. Kahabagan po ninyo kami, O Panginoon. Alang-alang sa inyo, aking Diyos, huwag na po kayong mag-atubili. Yamang ang inyong lungsod at ang inyong sambayanan ay nakatatag sa ibabaw ng inyong kapangyarihan. So, nakita po natin, mga kapatid, na doon sa binasa natin, balikan ho natin, no? Sa panahon na ito, sabi doon sa verse 1, noon ay unang taon ng paghahari ni Dario sa Babylonia. Siya ay anak ni Xerxes at buhat sa lahing Medo. Sa madalit salita, itong oras na ito, tapos na ang paghahari ng Babylon. Tapos na si Nebuchadnezzar at yung kanyang anak. Ang Babylon ay tinalo na ng Medo-Persia. At sa kasalukuyan, ang naghahari na ay si Dario or si Darius. At sa panahong ito, si Daniel ay nag-iisip na katapusan na ba noong parusa ng Diyos sa kanila na sila ay mabibihag sa loob ng 70 taon. So, kaya makikita natin na si Daniel, ang kanyang ginawang basihan ay ang salita ng Diyos. Binuksan sabi doon sa verse 2, akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem, ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. So, kaya si Daniel ay nagbabasa ng aklat. At ang aklat na kanyang binabasa ay the book of Jeremiah. So, siya ay sapagkat natapos na yung paghahari ni Nebuchadnezzar at ng kanyang anak. So, umaasa si Daniel na yung parusa ng Diyos sa kanila na sila ay mabibihag ng Babylon sa loob ng 70 taon ay magwawakas na. Kasi nagkaroon na ng panibagong hari, tinalo na ng Medo-Persia ang Babylon. So iniisip ni Daniel marahil ay tapos na yung kaparusahan ng Diyos at sila ay makababalik na sa kanilang bayan, makakabalik na ulit sila doon sa kanilang pagsamba sa Jerusalem. At ang naging basihan ni Daniel ay ang Biblia, ang aklat ni Jeremiah. Kasi isinulat ni Propeta Jeremiah na ang buong Israel ay mapaparusahan at sila ay mabibihag sa loob ng 70 taon. Ngunit ang problema ni Daniel dito ay hindi niya alam kung yung 70 taon na yon ay kailan nagsimula. Ito ba ay nagsimula doon sa unang paglusob ng Babylon sa kanila? Doon ba magi-start yung counting nung 70 years? Or ito ay magsisimula doon sa second attack ng Babylon? Or ito ba ay magsisimula doon sa third attack? So, kasi kung ang simula ng counting ng 70 years ay doon sa first attack, then ibig sabihin, malapit na. No? Malapit na sila ay makabalik sa kanilang bayan. Kasi yun ay nangyari noong 606 BC. Now, kung ang counting ay magsisimula ng second attack, which is nangyari ito noong 597 BC, then ibig sabihin, kung bibilangin niya yung 70 years na yon, parang there's another 2 decades, another 20 years
ang iintay niya para muling makabalik sila sa Jerusalem. So, hindi alam ni Daniel. Pero dahil natapos na yung paghahari ng Babylon, siguro ang iniisip ni Daniel ay makakabalik, tapos na yung 70 years. Pero wala siyang alam, no? So, pero ang ginawa ni Daniel, ang kanyang ginamit na basihan ay ang salita ng Diyos. Bumalik siya sa Book of Jeremiah. Binasa niya yung Jeremiah at binasa niya kung ano ang nakalagay doon sa Book of Jeremiah, at ang sinabi sa Jeremiah ay for 70 years sila ay magiging alipin. At umaasa si Daniel sa mga oras na ito na mawawakasan na yung kanilang pagiging alipin, at ito ang nagbunsod kay Daniel na manalangin, no? At in verse 3, makita natin, sabi doon, dahil dito buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. So, nakita natin dito yung repentant attitude ni Daniel at accompanied with a confession, yung paghingi ng tawad. Nakita natin yung attitude dito ni Daniel sa kanyang pananalangin. He was repentant, and nakita natin na he was confessing the sins of Israel, including himself. Kaya doon sa verse 3, sabi dito, dahil dito buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Kaya ito po pwede nating gawin, no, sa ating pananalangin, na maging taimtim tayo sa pananalangin at hindi natin pwedeng utusan ang Diyos. Ang pwede natin gawin ay makiusap tayo sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Daniel nang sila ay nasa kalamidad, nang sila ay nasa disaster, nang sila ay under the captivity of Babylon, at umaasa si Daniel na matatapos na yung kanilang pagkaalipin na yon. Umaasa si Daniel na magwawakas na ang parusa ng Diyos. Katulad din ho natin, lahat tayo ay umaasa na sana paggising natin bukas ay tapos na ang kalamidad na ito. Umaasa tayong lahat na wag na itong magtagal. Kung maaari lang ay wag na itong umabot ng April 14. Kung maaari lang ay sa isang linggo tapos na at makabalik na tayo sa normal na buhay. Pero wala ho kasi sa ating mga kamay. Wala kahit kaninong kamay ang pagkatapos ng mga dinadanas nating kalamidad na ito, kundi ito ay nasa kamay ng Diyos. Si Daniel, bagamat nabasa niya na 70 years yung itinakda ng Diyos, pero hindi niya nga alam kung kailan magsisimula yung counting at kung kailan talaga ito matatapos. Katulad din ho natin, wala hong nakakaalam kung kailan matatapos itong COVID-19 na ito, itong virus na ito. Everyday na bubuksan natin ang balita, nakita natin na hindi nababawasan, kundi nadadagdagan. Mas marami pa yung nagkakasakit kaysa sa gumagaling. At ito ay nangyayari sa lahat ng bansa, hindi lang ho dito sa atin. So si Daniel ay nakita niya na ang tanging kasagutan lang para sila ay mawala na doon sa sumpa ng Diyos na yon, doon sa galit ng Diyos na yon, ay walang iba kundi makiusap. Hindi siya pwedeng mag-demand, hindi niya pwedeng utusan ng Diyos. At bilang kapahayagan ng kanyang taimtim na pananalangin at pakikiusap sa Diyos, siya po ay nag-ayuno at siya ay nagsuot ng damit pangluksa at siya po ay naupo sa abo. Ito ang kaparaanan nila during his time kung papaano nila ipinapakita ang kanilang taimtim na pananalangin, ang kanilang taimtim na pakikiusap sa Diyos. Sa verse 4, sabi po, nanalangin ako kay Yahweh na aking Diyos
at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. So unang-una ho, maliwanag dito na ang tinatawagan ni Daniel ay si Yahweh, ang totoong Diyos. Ang dami hong nananalangin ngayon. Pero ang tanong ay, kanino ba talaga nananalangin ang tao? Sino bang Diyos ang tinatawagan ng mga tao? Lahat to nananalangin eh. Sa tingin ko, walang bansa na hindi nananalangin. Lahat to. Ipina-flash ito sa TV, naririnig natin sa radyo, nasa social media, at tayo nga po ay nakapag-devise pa ng pamamaraan na through PM, na papadala natin ang panalangin at lahat tayo nag-amen para bagang ang Diyos ay ating pinipm din, no? Para makarating sa Kanya ang sama-sama nating pananalangin. Ang malaking katanungan ay kanino ba nananalangin ang mga tao? Si Daniel, nakita nalangin, sabi niya, nananalangin ako kay Yahweh. Sino ho ba si Yahweh? Si Yahweh, ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, ang may likha ng langit at ng lupa. Yan po. Sa madalit salita, ang tinatawagan ni Daniel ay ang totoong Diyos ng kalangitan, ang totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, nananalangin ako kay Yahweh na aking Diyos at inihingi ko ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aking mga kababayan. So, dito po sa pananalangin ni Daniel na ito, makikita natin na binanggit ni Daniel dito ang attributes ng Diyos. No? Basahin natin. Ganito ang sinabi ko, O Panginoon, dakila at kamanghamanghang Diyos na laging tapat sa kasunduan at tunay na nagmamahal sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Okay, isa-isahin natin yon. So sa pananalangin ni Daniel, unang-una sa lahat ay naroon ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi lamang para sa kasalanan ng Israel, kundi maging sa kanyang kasalanan. So hindi niya inihiwalay ang kanyang sarili dito. Isinama niya ang sarili niya dito na isa rin siya sa mga makasalanan. At ang sabi niya, O Panginoon, dakila. Unang-una, sinabi niya, ang Diyos ay dakila. So makikita natin na yung attributes ng Diyos ay binanggit ni Daniel. Kinilala niya yung pagiging dakila ng Diyos. At ang sabi niya, at kamanghamangha. Hindi lang siya dakila, kundi ang Diyos ay kamanghamangha. At ang pangatlo po, laging tapat sa kasunduan. So, mga kapatid, ang Diyos natin ay pag siya ay nangako, tutuparin niya. Kapag siya ay pumasok sa isang kasunduan, ay tutuparin niya ito. At nakita ho natin sa Biblia na napakaraming pangako ng Diyos sa atin. At alam natin na ang ating Diyos, katulad ng sabi ni Daniel, siya ay tapat sa kasunduan. Pang-apat po, hindi lamang ang Diyos ay dakila, hindi lamang siya ay kamanghamanga, hindi lamang na siya ay tapat, siya po ay tunay na nagmamahal. So, let us all be assured na tayo po ay mahal ng Diyos, tayo ay kanyang mga anak. At ang sabi po, na ang Diyos ay dakila, kamanghamangha, laging tapat, at tunay na nagmamahal. Pero meron pong qualifier na binanggit si Daniel. Sabi niya, sa mga umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. So kung titingnan ho natin at susuriin nating mabuti ang talatang ito, ang Diyos ay dakila, kamanghamangha, tapat sa kasunduan at nagmamahal, pero may kondisyon po Ang kondisyon ay sa mga umiibig sa Kanya. Kaya ang Diyos po ay nagmamahal, ang Diyos ay tumutupad sa kasunduan, pero ang Diyos ay nag-e-expect na siya ay minamahal at sumusunod sa Kanyang mga utos.
So, paano ho ba natin ipinapahayag ang ating pagmamahal sa Diyos? Ito po ay walang iba kundi sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos, tayo po ay naghahayag ng pagmamahal sa Diyos. So, hindi po natin mapaghihiwalay yon. Kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, sumusunod ka sa kanyang mga utos. Kung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga utos, ibig sabihin ikaw ay nagmamahal sa Diyos. At kung ito ay iyong ginagawa, ang sabi ni Daniel, ang Diyos ay dakila at kamangham. Mararanasan mo ang kadakilaan ng Diyos. Mararanasan mo ang kamanghamanghang Diyos. Mararanasan mo ang katapatan ng Diyos. Mararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos. So yung pong pagmamahal ng Diyos, yung kanyang pagiging tapat, yung kanyang pagiging kamanghamanga at pagiging dakila, ito po ay conditional. Ibig sabihin, dapat tayo ay umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Now, ang tanong po dito ay, ano ba yung binabanggit na mga utos? Ano po ba yung dapat na sinusunod na mga utos? No? So, hindi po ito tumutukoy doon sa mga rabbinical law. Hindi po ito tumutukoy doon sa mga social law. Ang tinutukoy pong utos dito ay walang iba kundi yung law of Moses. Wala pong ibang kinikilalang utos ang Biblia kundi yung mga utos na nakasaad sa utos ni Moses. Ibig sabihin po nasa Biblia. And in particular, kung tatawagin nun natin ngayon yan ay tinatawag na Torah. So, kaya mahalaga po na alam natin kung ano yung mga kautusan ng Diyos na yon para ito ay nasusunod natin. Dahil kung ito ay sinusunod natin, ito ay nagpapahayag na tayo ay nagmamahal sa Diyos. At kung tayo nagmamahal sa Diyos, sinusunod natin ang kanyang mga utos. And ang biyaya po ng Diyos ay available sa ating lahat, no? Pero ito ay ika nga dapat sundin, no? Dapat ito ay tuparin. Now, sa panahon natin ngayon, hindi na natin masyadong hindi na ho natin masyadong naririnig siguro ang mga pangaral tungkol sa pagsunod, obedience, no, sa ating Diyos. Ang madalas ho nating naririnig ngayon ay grace. Ang madalas na didinig natin ngayon ay mga blessings, na mga preachings, pero yung obedience po sa law, hindi na natin masyadong itong naririnig. Now, alalahanin ho natin sa Matthew chapter 5, no? Basahin ko lang ho sa Matthew chapter 5. Punta ho tayo sa Matthew chapter 5. At basahin ko ho yung verse 17 to 19. Sabi ho rito, ito ho ay ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta." Sa English, "Don't think that I have come to abolish the Torah or the prophets." Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Kaya mismo ang Panginoong Jesucristo po ay kinumit yung kanyang sarili na tutuparin niya kung ano ang mga nakasulat sa utos, kung ano ang mga nakasulat sa Law of Moses or sa Torah. At ang sabi niya po, ito ay aking tutuparin. Verse 18, "Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. No, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away." Sabi niya sa verse 19, "Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin yon ay magiging dakila sa kaharian ng langit." Tandaan niyo po, walang ibang tinutukoy dito na law
or kautusan, kundi yung kautusan ni Moses. So ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi siya naparito para i-abolish yun. Siya ay naparito para tuparin yun. At sabi ng Panginoon na ito ay mananatili, no? Hanggat hindi naglalaho ang langit at ang lupa. So sa madalit salita po, itong batas ni Moses na ito ay mananatili ito until heaven and earth pass away. So darating po ang panahon na itong law of Moses ay ma-abolish din. Sa ngayon, hindi pa ho ito na-abolish. Pero darating po yung panahon. Kailan po yung panahon na yon? Ang panahon na yon, sabi ho sa verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So, pagka nagkaroon na po ng new heaven and new earth, no, ito po ay actually binanggit ito sa Revelation na pag nagkaroon na ng new heaven and new earth ay hindi na po mawawala na po itong kautusan na ito. Bakit? Kasi tandaan ho natin, ano ba ang purpose ng kautusan? Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa atin to deal with sin. Now, since meron ng new heaven and new earth pagdating ho ng panahon, wala na hong sin doon, kaya wala na rin kailangang Torah, wala nang kailangan na mga batas doon. Pero sa ngayon, tayo po ay inaasahan na tutuparin po natin itong kautusan na ito, susundin natin. So balik po tayo doon sa Daniel ulit. No? Balik tayo sa Daniel. In chapter 9, again. Sabi po ni Daniel sa chapter 9 verse 5, ito po yung kanyang panalangin, no? Nagkasala po kami at nagpakasama. Naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Pansinin niyo po ang sabi niya, nagkasala po kami. Hindi po nagkasala sila. No? So si Daniel dito ay hindi self-righteous . Sabi niya, nagkasala po kami at nagpakasama. Inamin talaga ni Daniel ang kanilang pagkakasala, kasama siya doon sa nagkasala, hindi niya inihiwalay ang sarili niya sa kanyang mga kababayan. Naghimagsik po kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at utos. Again, ano ba yung tuntunin at utos na kanilang sinuway? Wala pong iba kundi yung utos ni Moses. Yung pong Torah, ito ay kanilang sinalungat, ito ay kanilang sinalangsang, ito ay kanilang sinuway. At ito ay inaamin ni Daniel. So makita natin yung content ng prayer ni Daniel ay meron po talagang pagpapakumbaba . Meron po talagang pag-amin sa kanilang mga kasalanan at ito ay hindi niya itinatatwa. Verse 6, hindi kami nakinig sa inyong mga lingkod na propeta na binigyan ninyo ng kapangyarihang magpahayag sa aming mga hari, pinuno, magulang at sa buong bayan. So, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang mga alagad na mga propeta upang maghayag ng salita ng Diyos sa kanila. Pero magmula po sa hari hanggang sa mga mamamayan, no, ay hindi po nakinig . Nagpadala ng mga tagapangaral ang Diyos sa kanila. Pero magmula po dun sa hari hanggang sa kanilang mga magulang, sa mga pinuno, at sa buong mamamayan ay hindi nakinig. At dahil dito, dahil hindi sila nakinig sa mga ipinahayag na babala ng mga ipinadalang propeta ng Diyos, ipinadalang mangangaral, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paggawa ng kasalanan at pagsuway sa kautusan ng Diyos. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Sila ay pinarusahan, ang isang bansa ng Babylon, sila ay kinugkob at sila po ay ginawang alipin at sila ay dinala doon sa bayan ng Babylon. Alam mo natin na yung Northern Kingdom, yung 10 tribes sa Northern Kingdom, ay nauna nang pinarusahan ng Diyos nang sila ay ginapi ng bayang Assyria.
ito ay dahil din sa patuloy nilang pagsuway sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa kanila dahil nagpadala ang Diyos ng mga propeta, nagpadala ang Diyos ng mangangaral, nagbigay ng babala ang Diyos, winarningan sila, pero sa kabila ng lahat ng ito ay ang tao ay nanatiling, ang bayang Israel ay nanatiling suwail sa Diyos at hindi sinunod ang mga kautusan, nagpatuloy sila sa kanilang kasalanan, kaya umabot na sa kasukdulan na sila ay pinarasahan ng Diyos at ang 10 tribes of Israel, the northern kingdom ay nagapi ng Assyria. And then yung southern kingdom, after 150 years na magapi ang Assyria, sila naman. At ang gumapi sa kanila ay ang Babylon. At ang dahilan din nito ay dahil sa ang tao doon sa Judah, especially sa Jerusalem, ay nagpatuloy sa kanilang pagsuway sa salita ng Diyos, sa pagsuway doon sa kautusan ni Yahweh, sa Law of Moses, kaya sila'y nabihag ng Babylon at sila ay napunta sa ganoong kalagayan. Well, maari siguro po ay masasabi natin itong nangyayaring ito sa buong mundo ay kaparusahan ito ng Diyos no? Sabi ko nga dun sa naunang message natin last Sunday na meron pong ang disaster ay dumarating sa tao, ang kalamidad ay dumarating sa tao either directly or indirectly. Pero ang lahat ng ito, whether indirectly or directly, ang may control ng lahat ng ito ay ang Diyos. So, kaya itong virus na ito na dumating sa buong mundo, ay tingin ko po dito ay ito ay kapahayagan ng kaparusahan ng Diyos sa sangkatauhan. Mahirap pong tanggapin, no? Mahirap na tanggapin ng ating mga isipan, ng ating puso, na ito ay kaparusahan ng Diyos. Pero ano ang itatawag natin dito? Saan natin siya i-classify kung hindi ito kaparusahan ng Diyos? Dahil ang tao ay wala na hong magawa Kaya nga ang tao ay nananalangin na lang kung ano ang gagawin, no? So, ang sabi po sa verse 7, Panginoon, lagi po kayong nasa katwiran. Mga kapatid, hindi man maganda ang nakikita natin sa panahon natin ngayon, no? Pero tandaan po natin, God is righteous. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya ang sabi ni Daniel, nang sila ay pinarusahan ng Diyos, Panginoon, lagi po kayong nasa katwiran. No? Laging nasa katwiran ang Diyos. Hindi kahit kailan magkakamali ang Diyos, hindi kahit kailan magiging unrighteous ang Diyos. Ang Diyos ay laging righteous. Kaya kung pinarustahan man sila ng Diyos, because God is righteous. Kaya sila pinarusahan ng Diyos because sila ay naging unrighteous sa harapan ng Diyos. At dahil ang Diyos ay righteous at siya ay just, kailangan ang kasalanan ay magkaroon ng kaparusahan. Kaya sabi ni Daniel, Panginoon, lagi po, hindi minsan lang kundi lagi po kayong nasa katwiran. At sabi niya, at kami hanggang ngayon nasa kahihiyan. No? Ngunit gayon din po ang buong Juda at Jerusalem. Ang buong Israel, pati ang mga ipinatapon ninyo sa ibang dako dahil sa kanilang kataksilan. So, ang tinutukoy po dito ni Daniel ay yung Northern Kingdom. No? So, madalit salita, si Daniel ay ang kanyang ipinapanalangin ay hindi lang ang Jerusalem, hindi lang ang Judah, hindi lang ang Southern Kingdom, kundi pati yung Northern Kingdom. Madalit salita, buong Israel, buong bayan ng Israel ay ipinapanalangin ni Daniel. At tayo din po, ganun, no? Ang ginagawa natin, ipinapanalangin natin, hindi lang ang ating sarili, hindi lang ang ating church, hindi lang ang Bacoor, kundi ipinapanalangin po natin ang buong Pilipinas, ang buong bayan. At inihingi natin ng tawad. In verse 8, sabi, kami po, O Yahweh, ang aming mga hari, pinuno at magulang, ay nahihiya sapagkat nagkasala kami sa inyo. Verse 9, Panginoon naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik. Makita natin dito,
na ang basis ni Daniel, kaya siya lumapit sa Diyos sa kanyang pananalangin, ang sabi niya, kayo po ay mahabagin. Kaya tayo po ay lumalapit sa Diyos, not on the basis of what we have accomplished or what we have done, but because God is merciful. No, kaya ho tayo lumalapit sa Diyos, kaya hindi tayo nagsasawang lumapit sa Kanya. Because He is merciful. Mahabagin, maawain ang ating Diyos. At ang sabi niya, at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik. So, tayo po ay lalapit sa Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpatawad. Makatitiyak po tayo na ang ating Diyos ay merciful. Makatitiyak tayo na ang Diyos ay makapagpatawad sa kabila po ng lagi nating paghihimagsik. Verse 10, at pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin na inyong mga alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. So ulit, no? Sinabi ulit ni Daniel, pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin. Sa madalit salita po, alam ni Daniel na ang dahilan kung bakit sila nandoon sa Babylon, bakit sila bihag ng Babylon, bakit yung Northern Kingdom ay nagkawatak-watak, bakit ang Jerusalem ay natigil ang panambahan nila doon, natigil yung pagsamba nila doon sa templo. At kinikilala ni Daniel na ito ay dahil sa pagsuway nila sa mga utos ng Diyos na ibinigay sa kanila, no? At ito ay inihayag ng mga propeta at mga lingkod ng Panginoon, pero hindi ho sila nakinig. 11, ang buong Israel, no? Ang buong Israel ay nagkasala sa inyo. Alam niyo po, masasabi ko rin, ang buong Pilipinas ay nagkasala sa Diyos no? Siguro masabi na natin, ang buong mundo ay nagkasala sa Diyos. Sumuway sa inyong kautusan. Meron ho ba tayong alam na bansa na hindi sumusuway sa kautusan ng Diyos? Meron ho ba tayong alam na bayan na hindi sumusuway sa kautusan ng Diyos? Meron po tayong individual? Meron ho ba tayong alam na individual na hindi sumusuway sa kautusan ng Diyos? At hindi nakinig sa inyong tinig. Hindi nakinig sa inyong tinig. Sa madalit salita, ang Diyos ay nagpapahayag nagbibigay ng warning, nagbibigay ng mga babala. Pero hindi ho nakikinig kasi ang mga tao. Kasama na ho tayo doon, no? Dahil dito, sabi ho dito ni Daniel, dahil dito, ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa. Ano ho ba matatawag natin dito sa COVID-19 na ito? Iba lang ang sitwasyon natin kay Daniel Si Daniel ay nandoon sa Babylon. Pero yung pagiging bihag nila sa Babylon, pagiging alipin nila doon, yung pagkawala nila ng kalayaang sumamba, yung pagkawala ng kalayaan nila sa sarili nila ng bayan, ito po ay isang sumpa. Ito ay isang curse. So ito po bang COVID-19 na ito ay matatawag nyo bang blessing ito? Hindi ho blessing ito Ito po ay isang curse. Ito po ay isang sumpa. Sabi ni Daniel dito, ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa. Ang bigat nito, ibinuhos. No? Ganun na rin, ibig sabihin, napakarami. Hindi ito patak-patak. Ito po ay ibinuhos. Kumbaga, kung meron kang isang timbang tubig, ay hindi mo siya tinabo-tabo. Hindi mo siya ginamitan ng kutsara. Ito po ay ibinuhos ng bigla sa kanila. Sabi rito, ano ho ba nararanasan natin ngayon? Para hong ibinuhos no? Sa buong mundo, yung COVID-19. Nakita ho natin na walang ini-spare Mayaman, mahirap, sikat, makapangyarihan, anuman ang lahi mo, wala hong ini-spare. Pati bata, nakita natin, 1-year-old, ito lang kailan nabalitaan natin, tinamaan din ng COVID-19. So wala hong ini-spare ito, sabi rito ni Daniel, dahil dito, dahil saan? Dahil sa patuloy na pagsuway at paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos, ibinuhos niya. No? Sabi ni Daniel, ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa na nasa saad sa aklat ng kautusan ng lingkod ninyong si Moises. So, maliwanag po ang tinutukoy niyang kautusan dito ay kautusan ni Moises. No? Hindi kautusan ng tao. Hindi kautusan ng mga rabay.
Ang tinutukoy niya rito ay kautusan ni Moises. Ano ba yung kautusan ni Moises? Ulitin ko po, ito yung Torah. No? Ito po yung kautusan sa Old Testament. Verse 12, tinupad ninyo ang inyong sinabi sa amin at sa aming mga pinuno na kami inyong paparusahan dahil sa aming pagkakasala. So prior to their captivity, sinabihan na sila ng Diyos noon. Ipinangako na ng Diyos yon na kung hindi kayo magre-repent, kayo ay aking parurusahan. At dahil hindi sila nag-repent, hindi sila sumunod sa Diyos, tinupad ng Diyos yung kanyang sinabi. Kaya mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya po yun. Sabi rito, sa verse 12, sapagkat sa buong daigdig, pakinggan niyo po ito, sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas ng Jerusalem. Hindi ko po alam, ako po ay 61 years old na, pero wala po akong ma-recall. From the time I was born up to now, wala po akong ma-recall na dumanas ang buong mundo ng ganitong uri ng calamity or disaster or cursed. Ewan ko po kayo na mga kaidaran ko kung meron kayo natatandaan. Ewan ko po kayo na mga senior citizen, meron na hubang nangyaring ganito sa buong mundo na dinanas ng tao. So sabi ni Daniel, sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas ng Jerusalem. Kaya pwede siguro nating sabihin, sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas natin ngayon. Ibang klase ho ito, Ibang klaseng kalamidad ang tumamang ito sa atin. Hindi lang ho karamdaman, kundi pati ekonomiya, pati buhay ng tao, lahat ho apektado. Lahat ng aspeto ng buhay ng tao ay apektado sa mga pangyayaring ito. Verse 13, tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises, naranasan namin ang kapahamakang ito. Gayunman, Yahweh aming Diyos, wala kaming ginawa upang maglubag ang inyong kalooban. Hindi rin namin tinalikuran ang aming kasamaan ni kinilala ang katotohanan ng inyong ipinapahayag. So ito, isang example po ng si Daniel ay nakita niya na sa kabila ng mga dinadanas nilang kahirapan, ang tao matigas pa rin ang ulo, Hindi pa rin talaga nanunumbalik sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sa verse 14, kaya pinarusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway sapagkat kayo, O Yahweh, na aming Diyos ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. Mga kapatid, itong nangyayari sa atin ngayon, God is righteous. God is righteous. Sa kanyang, kung hindi niya pa po pinahihinto ang COVID-19 na ito, God is not unrighteous. God is righteous in what He is doing. At alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya hindi natin siya pwedeng utusan. Siya po ay pwede lang nating pakiusapan. Tayo po ay dumalangin ng taimtim at makikiusap lang tayo sa Diyos na kung pwede ay wakasan niya na ang sumpang ito, ang curse na ito na dinadanas ng sangkatauhan. Verse 15, Panginoon naming Diyos, ipinakikilala ninyo ang inyong kapangyarihan mula nang ilabas ninyo ang inyong bayan mula sa lupain ng Ehipto hanggang ngayon. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa inyo. Dito sa verse na ito ay ni-recall ni Daniel na kung papaano sila pinalaya ng Diyos mula sa Egypt, ay ganun din umaasa siya na palalayain din sila ng Diyos mula dito sa Babylon or sa Medo-Persia. Now, marami na hong pangyayari sa ating buhay, naranasan natin, nasaksihan natin, nakita natin, narinig natin, nabasa natin, kung papaano ang Diyos ay naging tapat sa atin. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang patutuo kung papaano tayo hinango ng Diyos sa kasalanan, sa kahirapan, kung papaano niya ho tayo pinagaling, kung papaano na tayo pinagkasundo-sundo, kung papaano binago ang buhay natin ng Diyos, naranasan na ho natin yon. Kaya maganda ho na i-recall natin, I-recall natin papaano tayo pinalampas ng Diyos sa mga pagsubok na nakaraan. Papaano tayo nakalampas doon sa mga kalamidad. Papaano niya tayo tinulungan sa lahat ng ating mga kapighatian. Ito ho ang ginawa ni Daniel sa verse 15,
Sabi niya, ipinakilala ninyo ang inyong kapangyarihan mula nang ilabas ninyo ang inyong bayan mula sa lupain ng Ehipto hanggang ngayon. So, nire-recall ni Daniel sa kanyang isipan, sa kanyang panalangin, na ang Diyos niya ay makapangyarihan at sila ay inilabas sa bayan ng Ehipto, kaya posible rin na sila ay ilabas ng Diyos sa bayan naman ng Babylon. So, ibig sabihin, ang pinapakita dito ay merong pattern, no? Meron pattern ang Diyos sa kanyang pagpapalaya, sa kanyang pagpapatawad. Verse 16, kaya nga, O Panginoon, alang-alang sa inyong mabuting gawa, huwag na po kayong mapuot sa Jerusalem na inyong lungsod. Pwede rin ho nating sabihin ito, no? Kaya nga, O Panginoon, alang-alang sa inyong mabuting gawa, huwag na po kayong mapuot sa Pilipinas. Huwag na po kayong mapuot sa Japan, huwag na po kayong mapuot sa Germany, huwag na po kayong mapuot sa Italy. Pwede ho nating sabihin, no? Na alang-alang sa inyong mabuting gawa, huwag na po kayong mapuot sa Pilipinas na inyong lungsod. No? Ito ay Jerusalem, ang inyong banal na bundok. Dahil sa kasamaan namin at ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang inyong bayan ay hinahamak ng mga bansang nakapaligid sa amin. Ito ang napala ng Jerusalem, ng Juda, ito ang napala ng mga Israelita, nang hindi sila nakinig sa kanilang Diyos at patuloy silang sumuway sa kalooban ng Diyos, sila ay nakaranas ng panghahamak ng ibang bansa sa kanila. Verse 17, dahil dito, O aming Diyos, pakinggan po ninyo ang pakiusap at daing ng inyong alipin at alang-alang sa inyo, O Diyos, kahabagan po ninyo ang inyong templong nawasak. He was talking about the temple in Jerusalem kasi that was their place of worship at ito ay hindi na nila napupuntahan, hindi na sila nakakapag-offer ng sacrifices, kaya't nakikiusap si Daniel sa ating Panginoon, no, na mabalik ang kanilang pagsamba doon. Di ho ba maganda hong ipanalangin natin sa Lord. Lord, gusto na namin bumalik sa COG Bacoor church namin. Gusto na namin magkasama-sama doon. Gusto na namin magkita-kita. Gusto na namin madinig ng live yung mga tugtugan, yung fellowship, yung pong kamayan, yung yakapan, yung pong fellowship natin tuwing first and third Sunday, yung kainan natin doon, yung fellowship natin doon. So, pwede ho nating hilingin sa Diyos, Lord, gusto na naming mabalik doon sa ibinigay mo sa aming, kumbaga, templo. Binigay mo sa aming lugar ng panambahan namin. Now, in verse 18, O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami, masdan ninyo ang masaklap naming kalagayan. No? Pwede ho natin sabihin kay Lord, Lord, masdan mo ang masaklap naming kalagayan. Totoo naman po, di ho ba, na masaklap ang kalagayan ng sanlibutan ngayon, masaklap ang kalagayan ng bawat isa sa atin ngayon. Lalong-lalo na po yung walang mga resources, yung mga hand-to-mouth lang, yung pong mga mahihirap nating kababayan, napakasaklap ng kanilang kalagayan. Yung pong mga namatay dahil sa COVID ay hindi na napaglamayan ng pamilya, hindi na lapitan na mahal sa buhay, sila po ay kinremate na lamang at inilagay sa isang jar. Napakasaklap po ng ating nakikita sa ating kapaligiran ngayon. Sabi ni Daniel, O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami, masdan ninyo ang masaklap naming kalagayan at ang pagkawasak ng lungsod na nagtataglay ng inyong pangalan. Lumalapit po kami sa inyo, hindi dahil sa kami matuwid, kundi dahil sa kayo'y mahabagin. Again, ito yung basis ni Daniel ng paglapit sa Diyos. No? Pero alam mo natin, si Daniel, mula po siya nang dinala sa Babylon hanggang sa mga oras na ito, about 80 years old na si Daniel dito, alam mo natin si Daniel ay nanatiling matapat sa Diyos Pero sa kanyang pananalangin ay kanyang sinasabi rito na lumalapit po kami sa inyo, hindi dahil sa kami matuwid, kundi dahil sa kayo'y mahabagin. Kumbaga, lumalapit si Daniel not because of his own righteousness, not because he feels so entitled, because he was righteous, but ang paglapit po ni Daniel sa Diyos ay dahil ang Diyos ay mahabagin. Wala na ho tayong ibang pwedeng maging
basis sa paglapit natin sa Diyos sa mga oras na ito, mga kapatid, kundi because He is merciful. At napatunayan ho natin yan. Because He is a forgiving God. No? Mahabagin ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Pero kung tayo po ay lalapit ng taimtim at tayo ay makikiusap sa Kanya, no? At hindi ho tayo lalapit sa Kanya na may tayo ay arrogante, na tayo ay merong ipinagmamalaki, na tayo ay merong kakayahan, kundi tayo po ay makikiusap, taimtim na lalapit sa Diyos at aaminin natin na talagang lahat tayo ay nagkasala, katulad ng ginawa ni Daniel. Pakinggan niyo po yung verse 19 at dito na ho tayo magtatapos, mga kapatid, no, sa verse 19. Now, ang sabi po rito ay dinggin po ninyo kami, O Panginoon. Patawarin po ninyo kami, O Panginoon. Kahabagan po ninyo kami, O Panginoon. Alang-alang sa inyo, aking Diyos, huwag na po kayong mag-atubili, yamang ang inyong lungsod at ang inyong sambayanan ay nakatatag sa ibabaw ng inyong kapangyarihan. Isa-isahin ho natin ito, mga kapatid. Ang sabi po, dinggin po ninyo kami, O Panginoon. Yun po yung una. Dinggin po ninyo kami, O Panginoon. Pangalawa po, patawarin po ninyo kami, O Panginoon. Pangatlo po, kahabagan po ninyo kami. So, ang una ay dinggin, ang pangalawa ay patawarin, ang pangatlo ay kahabagan. Now, yung pong dinggin, sa Tagalog ay dinggin, no? Sa English po, ang iba ay hear. Now, sa salitang Hebrew po, ang ibig sabihin niyan ay shema. The word is shema. S-H-E-M-A, shema. Ano po ibig sabihin nung dinggin? Ano po ibig sabihin nung hear? Or ano ibig sabihin nung sa Hebrew word na shema? Pag sinabi po kasi sa mga Hebreo na shema, ang ibig sabihin po nun is not just to listen, but to actively respond. So ang hinihiling po ni Daniel dito ay, Lord, wag mo lang po kaming pakinggan, kundi sa iyo pong pakikinig, ikaw po ay tumugon. No? Ikaw po ay magresponde sa amin pong pananalangin sa iyo. Yung po ibig sabihin ng dinggin, hindi lang basta pakinggan tayo ng Diyos, kundi hinihiling dito ni Daniel, Lord, hear or listen and actively respond. Yun po ang hinihiling ni Daniel. Pangalawa po, yung word na patawarin. No? Ang Hebrew word po dyan is salak. S-A-L-A-C-H. Sa English po, yan ay pardon. Now, ang ibig sabihin po dito ng salak, mga kapatid, ay ang hinihiling ni Daniel dito ay ipagpaliban muna ng Diyos ang kaparusahang dinadanas nila. Kumbaga, i-postpone muna. Kaya naisip ko nga po, pwede nating hilingin kay Lord Lord, lahat naman kami nagkasala. Lahat naman kami ay sumuway sa iyong kalooban. Lahat naman kami ay hindi sumunod sa mga utos mo. Pwede ho nating hilingin kay Lord, Lord, pwede ba i-postpone mo muna? No, Lord, i-postpone mo muna tong parusa na ito. Kumbaga, para makapahinga tayo. Makabalik tayo ng kahit paano sa normal. So, ang hinihiling lang ho dito ni Daniel, mga kapatid, ay hindi tigilan ng Diyos yung kaparusahan Ang hinihiling ho ng Diyos dito, Lord, i-postpone mo lang muna. Postpone mo lang muna, Lord. Lahat naman kami nagkasala, lahat naman kami ay sumuway sa iyong kalooban. Para bang sinasabi ni Daniel, Lord, pwede ba i-postpone mo lang? Lahat naman kami dapat maparusahan talaga dahil nagkasala kami. Hindi kami nakinig sa propeta mo, hindi kami nakinig sa mga lingkod mo. Sinuway namin ang kalooban mo, sinuway namin ang salita mo. Kaya sabi ni Daniel, Lord, pakinggan mo kami at tumugon ka, no? Lord, listen and please actively respond. And then sabi niya, Lord, hindi ko naman hinihiling na alisin mo yung parusa. Ang hinihiling ko lang, i-postpone mo. I-postpone mo lang ito, Panginoon. No? So, and then, ang pangatlo po, ang sabi niya, kahabagan po ninyo kami. Ang ibig sabihin po nito sa salitang Hebrew nito ay is kasab, no? Q-A-S-H-A-B. Na ang ibig sabihin yun po niyan ay be attentive. So, kaya naman po ang ibig sabihin niyan ay para bang sinasabi niya sa Lord, Lord,
pwede bang idikit mo yung tenga mo sa akin? Lord, pwede bang ilapit mo yung sarili mo sa akin at pakinggan mo ako? So ganito ho yung puso ni Daniel eh. Ganito po yung puso ni Daniel. Hindi siya nag-uutos sa Diyos, hindi siya nagdi-demand. Siya po ay nakikiusap. Nakikiusap siya na siya ay pakinggan at ang Diyos ay tumugon. At nakikiusap na siya na pwede bang i-set aside mo muna, Lord, yung parusa sa amin? At pwede bang lumapit ka sa akin, Panginoon? No? So tatlong bagay po ang hiniling ni Daniel dito sa verse 19. Hear and act on his request. Then pangalawa po, to set aside and postpone Judas' punishment for sins. And then thirdly po is carefully listen and focus on Daniel's confession and repentance. So yan po yung kahilingan ni Daniel sa Diyos. Now, magtatapos po ako dito sa, paintulutan niyo po ako, few minutes pa po mga kapatid. Verse 20 hanggang 23 po, no? 20, 21, 22, and 23. Pakinggan niyo po ito. Habang ako'y nananalangin at ipinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayang kong Israel, nakikiusap ako, Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Verse 23, sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. Labis ka niyang minamahal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. Wow! Ang ganda po nito mga kapatid. Sabi doon sa verse 20, habang ako'y nananalangin, kumbaga hindi pa tapos manalangin si Daniel. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng kanyang pananalangin. No? Nasa kalagitnaan pa lang siya ng paghahayag ng kasalanan ng bayang Israel. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pakikiusap kay Yahweh. No? Nakikiusap siya kay Yahweh, nasa kalagitnaan siya ng kanyang prayer, ay bigla pong dumating si Gabriel. From heaven, dumating si Angel Gabriel at sinabi niya kay Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. So, hindi pa po tapos si Daniel sa kanyang prayer, ay nakita natin na netugon na ang Diyos. Sumagot na ang Diyos sa kanya. At dumating si Angel Gabriel. At ito po ang sinabi kay Daniel, no? Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap. So, even in the beginning pa lang ng prayer ni Daniel, sabi doon, sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap, ay tinugon ka na ng Diyos. No? Tinugon ka na ng Diyos. Bakit to? Sa pagkasabi dito, labis kaniyang minamahal. Labis kanyang minamahal. Ang sarap pong marinig nito mga kapatid, to, na pag tayo nananalangin ay tinutugon tayo ng Diyos dahil minamahal tayo ng Diyos. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. And then mula po verse 24 hanggang verse 27, dito na natin makikita ko ano ang naging tugon ng Diyos sa panalangin ni Daniel. At yan po ang tatalakayin natin sa susunod po na linggo. Ano ba ang naging katugunan ng Diyos kay Daniel sa kanyang panalangin? Pero ang mahalaga po doon, nakita natin na sa pananalangin ni Daniel, sa kanyang pagsisimula pa lamang, ay may nakahanda ng kasagutan ang Diyos. At habang siya ay nasa kalagitnaan na paghingi ng tawad, nasa kalagitnaan ng kanyang prayer, ay nakita niya si Gabriel. At si Gabriel ay inireveal sa kanya kung ano ang katugunan ng Diyos. So mga kapatid, I hope that all of us have learned something from the prayer of Daniel. Dahil hindi ho tayo naiiba ngayon kay Daniel. Si Daniel dumanas ng mga kapighatian, dumanas sila ng ng kaparusahan, dumanas sila ng curse, at nalagay sila sa ganoong kalagayan dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, sa hindi nila pagsunod sa kautusan ni Yahweh,
sa mga kautusan ni Moises. At nakita ho natin na si Daniel ay nakiusap, si Daniel ay nagpakumbaba, si Daniel ay taimtim na nanalangin, at kinilala niya na ang Diyos ay Diyos na kamangha-mangha, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin, tumutupad sa kanyang pangako. Ngunit at the same time, kinilala din ni Daniel na ang Diyos ay naglalagay ng parusa, no? Ang Diyos ay nagpaparusa sa mga taong hindi sumusunod sa kanya. Ang Diyos ay nagpaparusa sa mga taong sumusuway sa kautusan ni Moises. Ang Diyos ay nagpaparusa sa mga taong ayaw makinig sa kanya. So, nakita ho natin dito ang dalawang mukha ng Diyos. Ang isang mukha ng Diyos na mahabagin, ang isang mukha ng Diyos na dakila, kamangha-mangha, ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako, ang Diyos na nagmamahal, but at the same time, siya ay nagmamahal, siya ay kamangha-mangha, siya ay dakila, doon sa mga nagmamahal sa kanya, at doon sa mga umiibig sa kanya, at doon sa mga sumusunod sa kanyang kautusan. Pero kung hindi ka susunod sa kautusan niya, kung hindi mo siya mamahalin, kung ikaw ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, at ikaw ay hindi magsisisi sa mga kasalanan, then dadanasin mo naman ang kaparusahan ng Diyos. No? Because siya ay righteous, ang Diyos ay matuwid, at hindi siya gagawa ng kamalian, hindi siya gagawa ng kaparusahan sa isang nilalang dahil lang sa gusto niyang maparusahan yung tao at walang kadahilanan. Ang Diyos ay Diyos ng katwiran, at ang basis lang ho natin ngayon, mga kapatid, ang basis lang natin, ang basihan lang ho natin ngayon sa paglapit sa Diyos ay hindi po yung ating mga na-accomplish, hindi yung ating mga narating, hindi yung ating mga nagawa, hindi yung ating mga alam, hindi yung ating mga estado sa buhay. Ang wala ho tayong ibang basis sa paglapit natin sa Diyos sa umagang ito, maliban sa dahil ang Diyos ay mahabagin. Dahil ang Diyos ay marunong maawa sa kanyang mga nilalang, at siya ay mapagpatawad. Ito lang ho, wala na ho tayong ibang magiging basis sa paglapit natin sa Diyos, kundi dahil ang Diyos ay merciful, ang Diyos ay forgiving God. Kaya lahat ho tayo ay mananalangin, magpapakumbaba sa Kanya, tayo po ay lalapit sa Kanya na nakikiusap, hindi nagdidemand, kundi tayo po ay nakikiusap, at hihilingin natin sa Diyos na kung maaari, katulad ni Daniel, Lord, ikaw po ay pakinggan mo kami, at ikaw po ay tumugon. At pangalawa po, katulad ni Daniel, sabi niya, Lord, baka pwede i-postpone mo muna itong parusa mong ito. No? I-postpone mo lang, Panginoon, ang parusang ito. At makabalik kami sa normal naming buhay. And then, Lord, pwede ba ay lumapit ka po sa amin? Well, alam ho natin, ang Diyos natin ay nasa puso natin. We are the temple of the Holy Spirit. Nandito siya sa puso natin, kaya wala hong kaduda-duda na sa ating paglapit sa Kanya, tayo ay Kanyang papakinggan, siya po ay tutugon, at ang Diyos po natin ay pwede nating pakiusapan, Lord, pwede ba i-postpone mo muna ang kaparusahang ito, ang curse na ito ng COVID-19. At hilingin natin sa Diyos na tayo ay Kanyang tugunin sa ating panalangin. Kaya tinihiling ko po sa oras na ito si Kuya Henson na pangunahan po tayo sa ating pong pananalangin, sa ating pagsasara sa umagang ito, sa pamumuno po sa pangunguna ni Kuya Henson sa ating pong pagsasara ng panalangin. Kuya Henson, please lead us in closing prayer. Yun naman daw sila. Naririnig po. Opo, Kuya Henson, naririnig ka namin. Sabay po tayo ng palangin. Maganda po ng tuloy nga po na nakapos ang tutuwa tao. Hallelujah, hallelujah God, hallelujah. Purihin ka muli sa noon. Nabakit sa pangalan.
Maawa yung kapag ng Diyos. Tinatawad po kami yung anak. Basta ito muli. Salamat po. Wala po church. Hindi kami pinantahan. Kami ingat kadapuan ko ng paraan ng kapitol, napakarami paraan ng mga anak. Salamat po sa mensahe na nagkaloob mo sa amin. Natulong na po ang tawad, kawain, na bibigyan ng kapares sa mga buto pa. Pero ito, salamat din sa alaala mo, mga reminder mo, Panginoon, na tunay nga po ng kasi hindi po kami nagkikita-kita hanggang ka rin namin. Kaya bawat pamilya po ng si Ojo Bakurot ay pusong nagpapasalamat yung pagtanggi amin at lang amin pagduro dito. Dalangin namin na Lord, kung maaari nga po ay postpone mo ang ginamit ang tao sa mga kasalanan. Dapat lamang lang balit Panginoon nais ng Panginoon ay madama palagi yung pasensya. Madama yung kahit amin sa lahat madama amin ngayong walang hanggang salamat po sa bawat isa na nakarinig ng mensahe nito. Ay, titimo pabuhay namin. At wala po ito. Lord, ito po alam. Lord, wala kami ibang tatangkalin hindi ikaw. Ang nagsususin, hindi ko lamang kami Panginoon. Sa araw nito, Panginoon, nagdama namin na hindi mo kami nalilimutan. Hindi mo kami kapaya. Sa malalim, tumataas sa amin talaga. Kaya sa araw nito, sa paghiwalay namin, sa dalangin namin na patubayan mo kami, Panginoon. Pagkat namin na magkita-kita pa muli kami sa natin mag-sabi sa iyo pakinig yung kanal. Salamat po, Diyos. Wala nga napakabuti mo. Dapat kami na ibalik kami sa iyo lahat ng papuli, pangal at mataas sa pagsampa. Sa pangalan na yung Amen. Amen. So, maraming salamat po, Kuya Henson. Salamat sa panalangin. Salamat, Kuya Ed. Salamat, Mark. At salamat po sa lahat sa inyo na Salamat po, Pastor. nakiisa, nakadumalo sa ating pong panambahan ngayong umaga through online. So, tayo po ay muling magkikita-kita sa darating pong Biyernes at itutuloy natin yung pag-aaral natin sa Book of Revelation at tatalakay naman natin yung church ng Thyatira at alam ko po that we have learned something from the church in Ephesus. We have learned something from the church in Smyrna and also yung last
Friday natin, we have learned something from the church in Pergamum. So yung ika-4 pong church ay yung church ng Thyatira. Dito po ay masasalamin natin habang pinag-aaralan natin to. Masasalamin ho natin yung ating mga sarili individually. Masasalamin natin yung ating church kung nasaan tayong katayuan. At maggabayan tayo ng Diyos kung ano ang mga dapat nating gawin individually, as a family, as a church, no? At magkaroon tayo ng sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng kanyang salita ay makagkaroon tayo ng impact sa ating community. So, alam ko po na pagtapos ng lahat ng mga kalamidad na ito ay merong malaking opportunity na ibibigay ang Diyos sa atin para mas tumibay, mas tumatag ang ating pananampalataya at mas makita natin ang pangangailangan ng bawat isa sa atin sa Diyos at ang pangangailangan ng bawat isa sa atin sa bawat isa at makita po natin ang pangangailangan ng mga tao sa Diyos at sila ay ating pong maabot, sila ay ating mabahaginan. So for now, dito po nagtatapos yung ating gawain. Next Sunday po ay tatalakayin naman natin yung remaining verses po ng Daniel chapter 9. Maganda rin hong maganda rin hong portion yon, yung 24 to 27. Talakayin ho natin yon, iisa-isahin natin yon at ito ay maliwanagan ho natin. So salamat po sa inyong salamat po sa inyong participation at ako po ay magsasara sa panalangin. Sandali lang may nag-e-echo dito sa kwarto ko. Ayan. So, samahan niyo po akong muli mga kapatid sa ating pagsasara sa panalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat sapagkat nangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kami ay nagabayan kung ano ang aming dapat gawin. Kami ay naliwanagan sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. At ang isang bagay po na higit naming natutunan sa umagang ito ay walang iba kundi ikaw ay Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay na nagaganap sa aming pong kapaligiran. Salamat po Panginoon sapagkat ikaw ay mahabagin. Salamat po o Diyos sapagkat ikaw ay mapagpatawad at salamat po na kami ay binigyan mo ng kaparaanan kung paano kami mananalangin sa iyo, kung paano kami lalapit sa iyo, kung paano kami makakapakinig ng iyong mga banal na salita. Lord, again, I pray para sa aking lahat ng mga kapatiran, maging yung hindi po namin nakasama online, dalangin po namin na maging sila man po ay iyong ingatan, sila po ay iyong proteksyonan. At Lord, pagpalain mo po kami upang kami po ay maging daluyan din ng pagpapala sa mga taong nangangailangan. Again, Lord, we thank you as we close this worship service. We give you the honor, we give you the praise, and we give you the glory. And everybody says, Amen and Amen and Amen.